Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay muling naalala ni Jiang Qirin ang kaibigan nito noong siya ay nasa lugar pa ng digmaan. Sabi nito sa ating bida na halos parehas ang kanilang mga pananaw at pag-iisip kaya naman sa tingin niya ay dapat na maging magkaibigan silang dalawa. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida. Kaya naman ay masaya nitong sinabi na ang mga taong may kaparehas na mga pag-iisip ay madalas na nagiging magkaibigan at hindi ba niya alam ang patungkol sa bagay na iyon. Matapos ay ibinigay nito ang kanyang damit na panlamig at ipinasuot kay Jiang Qirin. At sinabihan ito habang nakakaramdam ng labis na panlalamig na ang kanyang kaibigan ay nilalamig na kaya naman ay bakit naman niya titignan lamang iyon at tatayo. Dahil sa nakikita naman na itsura nito ay napasabi na lang ang ating bida na kung papaano naman siya dahil sa mas siya pa ang nakakaramdam ng labis na panlalamig matapos nitong ibigay sa ating bida ang suot nito. Ngunit habang nanlalamig, sinabi nito kay Jiang Qirin na kahit na ganun pa man ay may suot naman siyang 3 patong na mga damit at ang ating bida ay tanging iisa lamang. Sinabihan naman siya ni Jiang Qirin na mukhang mas nilalamig pa siya kumpara sa ating bida kahit na ganun kaya naman ay nais na lamang niyang ibalik ito sa kanya, nang bigla naman itong natigilan at naalala ang sinabi ng kanilang general noon na kung hindi pa ba ito nakakakita ng pag-snow noon, dahil kung nakita na niya ito ay ang kagaya niya, ay gugustuhin na mag-umpisa ng kakaibang buhay. Kaya naman ay napapasabi ito na kung susubukan niya na mag-umpisa muli na mamuhay ng kakaiba, ay nais niyang mamuhay kung saan ay ang mga bagay na ganito ay normal lamang. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa pagrereklamo ng kasama nito dahil sa labis na lamig at sinabihan ng ating bida na agad na silang bumalik sa loob ng kanila kampo, na agad naman niyang sinang-ayunan. Sabi nito sa kanyang isip na nagawa niyang makakita ng snow sa unang pagkakataon, at nagawa din niyang magkaroon ng kaibigan sa una ding pagkakataon, at para sa una niyang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nais niyang mamuhay ng isang normal. Makalipas naman ang ilang mga araw, sa kanilang kampo, ay napapatanong ang ibang mga mandirigmang nagbabantay kung hanggang kailan naman kaya magtatagal ang malakas na taglamig sa lugar na ito dahil sa hindi na niya pa kinakayanan ito, ngunit maya-maya lamang, ay may kung sino ang umatake sa dalawa. Sa nangyari ay bigla naman na natakot ang kaibigan nito na nag-aaral sa loob dahil sa nilulusob sila ng mga kablay, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may kung sino ang unti-unting winawasak ang kanyang kinaroroonan. Kaya naman ay napasigaw ito ng malakas, nang matagumpay ng mawasak ito ng kalaban, ay agad na nagtungo sa kanya upang paslangin siya, kaya naman ay wala na itong nagawa pa kung hindi ang mapasalag na lamang. Nang bigla naman na dumating sa kinaroroonan nito si Jiang Qirin at agad na sinakal ang nakapasok na kalaban, at agad na ipinahagis ang hawak-hawak nitong sandata, at mabilisan din na pinaslang. Matapos ay agad naman na kinamusta ito ng ating bida kung nasaktan ba ito, na agad naman niyang sinagot ng hindi at ayos lamang siya. Dagdag pa nito na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil sa nagawa niyang paslangin ang kalaban gamit lamang ang isang pag-atake. At bukod pa doon ay silang dalawa ay magkaparehas lamang ng edad. Agad naman siyang sinagot ng ating bida na kahit ganun pa man ay ang lugar na ito ay isang lugar ng labanan, at sa lugar ng labanan ay wala silang pakialam sa kung anong edad ang mayroon ka, dahil dito ay napasabi na lamang ito na naiintindihan niya ang nais nitong ipabatid sa kanya. Nang bigla naman itong natigilan nang muli siyang tinanong ni Weian na kung papaano naman niya nakatagpo ito at naging kaibigan. Na nahihiya naman na sinagot ng ating bida na aksidente lang silang nagkatagpo, sabi nito na nagsama sila ng halos 2 taon at kalahati, at nang malapit na silang mag-edad na 20, ay bumalik na ito sa kanyang pamilya upang kumuha ng kanyang imperial examination, at matapos nun ay nagawa niyang maipasa iyon at naging top scholar at nagawang makapasok sa Hanlan Academy. Sinundan naman ito ng tanong ni Weian na kung saan naman ang lugar na tinutukoy nito, na agad naman na sinabi ng ating bida na sa lugar kung saan ay labis na mapanganib. Sabi pa nito na sa tingin niya ay magagawa na niyang makitang muli ang matagal na niyang hindi nakikitang kaibigan, kaya naman ay magpapadala na siya ng liham sa taong iyon ngayon din mismo. Makalipas naman ang ilang mga araw ay napapatanong naman si Weian sa ating bida na kung ang sabi ba sa liham ng kanyang kaibigan ay darating ito ng mga tanghali, nang bigla naman silang natigilan,
At napatanong ang babae na kung ito na ba ang sinasabi nitong karwahe na sinasakyan ng kanyang kaibigan, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida. Sa isip nito na ito ay isang napakapambihirang kabayo na kung saan ay kaparehas ng kanyang Black Dragon, ang kabayo na kanyang sinakyan noong siya ay nasa lugar pa ng digmaan. Nang bigla naman itong natigilan, kaya naman ay agad itong hamarang sa harapan ng dalaga. Dahil dito ay nagtataka naman sa ginagawa niyang ito si Wei-an at tinanong ang ating bida na kung anong mayroon bakit siya biglaan na lamang na naging ganito. Agad naman niyang sinagot ang dalaga at sinabi na wala lamang ito, ngunit sa isip niya ay napapasabi ito na hindi niya magawang makita ang taong nasa loob nito dahil sa ang mga bintana at pintuan ay sarado, ngunit ang kanyang buong katawan ay nakakaramdam ng kung ano habang dumadaan ito sa kanilang harapan. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ito ba ay patungkol kay Banya yon, ngunit ibang-iba ang pakiramdam niya kumpara noon. Nang bigla naman siyang tinanong ng dalaga na kung ayos lamang ba siya talaga dahil sa mukhang pinagpapawisan na ito, na agad naman na sinang-ayunan ni Jiang Qirin at napasabi na mukhang paparating na ang kanilang hinihintay, dahil sa mayroon pang karwahe ang paparating. Nang makarating naman ito sa kanilang harapan, ay agad naman na nagtanong ang nagmamaneho nito na kung siya ba ang Crimson Dragon. Agad naman na sumagot dito ang ating bida at sinabing siya nga, sa isip nito ay masaya siyang napapasabi na mapaglaro pa din ang isang iyon hanggang ngayon. Nang bigla naman na mabilis siyang nilapitan ng kaibigan nito at agad na niyakap at napapasabi na matagal-tagal na din mula ng kanilang huling pagkikita, at sinabihan ng ating bida na kung alam ba nito na kung gaano siya kasaya nang makatanggap ito ng liham na mula sa kanya. Napatanong naman si Jiang Qirin na kung talaga bang totoo ang bagay na iyon, na agad naman niyang sinang-ayunan at sinabi na ito ay dahil sa ang kanyang kaibigan na hindi nagbibigay ng kahit na anong liham, ay ngayon ay binigyan na siya. Matapos ay agad naman itong sinabi sa ating bida na muntik na niyang makalimutan na mayroon pala siyang kasama, at agad na sinabi na ito ay ang kanyang kapatid na babae. Agad naman na bumaba ito at masayang binati si Jiang Qirin at si Wei-an. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala dito ang dalaga dahil sa ito pala ay ang kanyang kapatid. Agad naman na binati ng binata ang ating bida, at sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na ayon nga sa mga sabi-sabi ay ang mundong ito ay masyadong maliit para maisip na may ganitong koneksyon pala sila. Sabi naman ng binata na hindi niya inakala na ang taong bibisitahin ng scholar na si Hyunbaek sa lugar na ito ay ang innkeeper ng Storm Inn. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad naman na nagtungo ang mga ito sa Storm Inn at sinabi ng ating bida ang sitwasyong kinakaharap nila at ang dahilan ng kanyang pagpapadala dito ng liham, kaya naman ay napasabi ito na ang problema nila ay hindi madaling maresolba, at mas mainam pa sana kung aatakihin sila ng mga ito ng walang pag-iingat. Sabi pa nito na dahil sa palaging mayroong tinatagong alas ang kung sino sa isang mapayapang kompetisyon, at ang isang invitation showdown ay kung saan ay ang mga kalahok ay itataya ang kanilang mga pangalan ng kanilang mga inn, at kung ang taong nasa likod ng Asherwind Inn ay si Moon Payo ay sa tingin niya na magkakaroon ng dayaan. Nang bigla naman siyang sinabihan ng kanyang kaibigan na wag agad itong susuko, dahil sa tapatan ng mga estratehiya ay ang pagkakaisa ng tamang panahon, lokasyon, at ang mga taong kasali ay kinakailangan at sa tingin niya ay alam naman nila ang patungkol doon. Sabi pa nito na dahil sa masyado silang nagmamadaling gumawa ng mga desisyon ay nagawa nilang mapanghawakan ang lokasyon at ang mga taong kasali, kaya naman ay nagawa nilang magsagawa ng invitation showdown sa Hangzhou at imbitahan ang second in command sa mundo ng politika na si Moon Payo, ngunit ang parte ng maswerteng pagkakataon ay sa ngayon ay hindi pa alam. Sabi nito na ang mga opisyal ng gobyerno sa Peking ay nagpaplano ng pagbubukas ng conference, at ang branch magistrate na si Moon Payo ay kailangan na magtungo doon dahil sa dito din magaganap kung siya ba ay magiging prime minister. Masaya naman na napasabi si Wei-an na kung ganun ay ang ibig sabihin nito ay malaki ang tsansa nilang manalo dito, na agad naman na sinang-ayunan nito at sinabi na ang kalangitan ay tinulungan sila upang hindi magawang makapunta ng invitation showdown si Moon Payo. Napasabi naman dito ang dalaga na ayon sa kanyang mga narinig ay ang Asherwind Inn ay mayroong madaming koneksyon sa mga high-ranking official, kaya naman ay napatanong ito na kung iimbitahin din kaya niya ang mga ito,
agad naman na sumagot ang binata at sinabi na nakakasigurado siya na nagawa na nila ang bagay na iyon, ngunit wala silang chance na manalo laban sa kanya kung hindi si Moon Payo ang dadalo dito, subalit sabi nito na mayroon pa din namang ibang paraan patungkol doon. Makalipas naman ng ilang oras na pag-uusap ay agad naman na nagdesisyon ang dalawa na magtutungo na sila sa napag-usapang lugar, kaya naman ay agad na nagpaalam ang dalawa ng panandalian sa mga ito upang magtungo na doon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ng ilang sandali, sa napag-usapang lugar sa Asherwind Inn, ay namangha naman ang mga manunood dahil sa unang panauhing dumating. Agad naman siyang nagpakilala at sinabi na siya ay si Lee Jae-hyung, at siya ay ang Transmission Commissioner na kasalukuyang nakatalaga sa Office of Transmission, at sinabi na siya ay malapit sa innkeeper ng Asherwind Inn at naparito siya bilang ang kanyang bisita sa gaganaping Invitation Showdown. Masaya naman na ibinida ng tagapangasiwa na ang isang ito ay isang 5th grade official, at ang Transmission Commissioner ay ang nakatalaga sa pagpapadala ng mga dokumento sa kanilang emperor. Sa nangyari ay namangha naman ang lahat dahil mukhang si Innkeeper Bang ay totoong napakalaki ang impluwensya sa kanilang gobyerno, sa isip naman ng ating bida na mabuti at hindi ito isang branch magistrate, ngunit hindi niya inakala na ang isang 5th grade official ay mataas na ranggo hindi gaya ng kanyang inaakala, nang bigla naman itong napaisip na hindi niya naisip na itanong kung anong katungkulan ng kanyang kaibigan kanina. Nang bigla naman na nagsalita ang tagapangasiwa at sinabi na ang susunod na ipapakilala ay ang bisita ng kabilang kalahok, ang Storm Inn, kaya naman ay agad naman itong sinabihan ng kaibigan ng ating bida na maaari na itong pumasok at magpakilala. Habang papasok naman ito ay napapasabi naman ang mga manunood na mukha naman itong hindi isang opisyal na may mataas na katungkulan, na maging si Banta Epong ay masayang napapasabi sa kanyang isip na mukhang talaga ba na ito ay ang bisitang inimbitahan ng pinakamaduming inn sa Gold Deity Road, ang Storm Inn, at kahit na isa pa itong opisyal ay walang paraan upang maging opisyal ito na mayroong mataas na katungkulan at alam na niya na panalo na siya sa bagay na ito. Magalang naman na nagpakilala ang kaibigan ng ating bida at sinabi na ang kanyang pangalan ay Hyun Baek. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang bisita ni Banta Epong dahil sa nakikilala niya ang binanggit nitong pangalan, dahil dito ay nagtataka naman na napapatanong dito ang innkeeper ng Asherwind Inn kung anong mayroon sa taong iyon. Dagdag pa ng binata na siya ay nakatalaga sa editorial para sa Hanlan Academy kamakailan at ang kanyang posisyon ay 12th grade official, ngunit matapos ng Emperor's Imperial Order, ay ang posisyon na iyon ay ang tanging nalalaman na lamang ng lahat. Dahil ang kanyang tunay na posisyon ay ang Imperial Family's Direct Secret Inspector, at base sa gawain ng isang Secret Inspector, ay nagtataglay siya ng autoridad bilang ang Left Vice Censor-in-Chief ng Sensorate. Sa narinig na ito naman ng tagapamahala ay napasabi ito na kung talagang siya ay ang Left Vice Censor-in-Chief ng Sensorate ay ang ibig sabihin lamang nito na siya ay isa ding 5th grade official, at ang kanyang ranggo ay kaparehas ng sa Transmission Commissioner, dahil dito ay nagkaroon naman ng bulong-bulungan sa buong paligid at napapatanong kung talaga bang totoo ang sinasabi nito dahil sa masyado pa itong bata para doon. Naiinis naman dito si Banta Epong dahil sa hindi naman ganong nakakahanga ang bagay na iyon, kaya naman ay agad nitong tinawag ang tagapamahala at sinabihan na maghintay lang ng sandali, at pinasabihan na ang lahat ay huwag munang magsaya dahil sa hindi pa tapos ang lahat. Kaya naman ay maya-maya lamang ay agad nitong inanunsyo sa lahat na mayroon pang isang bisita ng Asherwind Inn ang paparating dito, kaya naman ay agad na muling pinatunog ang tambol senyales ng pagpasok nito. Kaya naman dahil dito ay agad naman na ipinatabi ang lahat, dahil sa may paparating na kung sino sa lugar, kaya naman habang palabas ito ay nagkaroon ng mga usap-usapan sa paligid at napapatanong na kung sino naman kaya ito. Matapos na lumabas ng bisita, ay agad naman itong nagpakilala at sinabi na siya ay si Moon Payo, ang branch magistrate ng Hangzhou, at siya ay ang kung sino na inaasahan na aakyat ng kanyang posisyon bilang isa sa 3 excellencies sa isang conference sa Peking na idadaos sana ngayon, ngunit dahil sa ang conference na iyon ay sinuspende, ay nagawa niyang makadalaw dito,
Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala dito ang tagapamahala at napasabi na lamang na kung hindi pa ba sila luluhod sa kanyang harapan dahil sa siya na ay magiging isa sa 3 excellencies. Gabi bago ang invitation showdown, sa lugar ng Asherwind Inn ay napapasabi naman si Bang Taepong na hindi ito makapaniwala na ang conference na dadaluhan nito ay nasuspindi. At sinong mag-aakala na mangyayari iyon? Sabi naman ni Moon Payo na dahil sa ang kanilang kamahalan ay hindi naging maganda ang pakiramdam ay hindi na nito pa magagawa ang makapunta doon. Ngunit napasabi naman dito si Bang Taepong na kung hindi ba mas maganda na 10 araw lamang ang kanyang hihintayin para sa bagay na iyon. Hindi naman siya pinansin nito bagkus ay sinabihan na dapat ay pasalamat ito sa nangyaring iyon dahil sa magagawa na niyang makahinga ng maluwag, dahil sa magagawa niyang makadalaw sa invitation showdown nito. Sa nangyari ay napapangiti naman na napapasabi si Bang Taepong na ito na ang katapusan ng ating bida. Sa kinaroroonan naman ni Jiang Qirin ay sinabihan nito ang kanyang kasama na kung tama ba ang sinabi nito na hindi magagawang manalo ng kanyang mga kalaban kung hindi si Moon Payo ang magtutungo dito, kaya naman ay ang ibig sabihin lamang nito ay natalo sila sa pagkakataong ito. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang kaibigan at sinabi na wala ng ibang paraan. Ngunit maaari naman silang umasa na tutulungan sila ng kalangitan sa pagkakataong ito. Napapasabi naman ang ilang mga manunood na kung ang Hangzhou Branch Magistrate na siyang magiging isa sa mga Great Excellencies ay nandito at mas mataas ang posisyon kumpara sa Imperial Family's Secret Inspector, at mukhang ang Asherwind Inn ay talagang nakapag-imbita ng labis na makapangyarihan sa lugar na ito, at base sa mga naganap ay alam na nila kung sino ang mananalo sa pagitan ng mga ito. Nang bigla naman na nagtanong ang tagapamahala sa ating bida na kung mayroon pa ba silang inimbitahang bisita para sa kanilang panig, na agad naman na sinagot ni Jiang Qirin na isa lamang at wala na, kaya naman sabi ng tagapamahala na kung ito ang kaso ay iaanunsyo na niya ang nanalo sa naganap na invitation showdown, nang bigla naman na may kung sino ang pinapahinto ang kanyang ginagawang showdown, upang ang lahat ay mapalingon sa pinanggalingan ng pagsigaw. Nang makita naman ng ating bida ang tatlong dumating, ay agad naman itong natigilan sa kanyang sarili dahil sa kilala niya ito, at bukod pa doon ay kasama nito si Ban Yayon na kanyang nakasagupa noong nakaraan. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang tagapangasiwa at tinatanong ang mga ito na kung anong lakas ng loob nilang pumasok sa lugar na ito kung kailan nila naisin sila ng mga hamak na mga pulubi, kaya naman ay agad nitong inutusan ang kanyang mga gwardya na agad na palabasin ang mga ito. Kaya naman nang simulang ipagtabuyan ng isa ang mga dumating, ay bago pa magawang lumapit ng kamay nito sa kasamahan nila, ay agad naman na dinakot ito ng isa at agad na binali, at sinabihan ni Ban Yayon na huwag nilang tatangkain na lumapit sa kanya. Sa ginawang iyon naman ang dumating sa isang gwardya, ay nagalit naman ang tagapangasiwa at sinabihan ang lahat na kung ano ang kanilang ginagawa pa at kung bakit hindi pa sila magsipagkilos. Ngunit bigla naman na may sumampal sa kanya, upang ang lahat ay mabigla, matapos ay sinabihan ni Moon Payo ito na manahimik na lamang at wag nang magsasalita, na labis naman nitong ipinagtataka kung bakit. Matapos ay galit naman na sinabi nito sa kanila na kung anong lakas ng loob nilang gawin ang bagay na iyon at mukhang hindi nila alam kung saan sila lulugar. At tinanong ang mga ito na kung ano ba ang binabalak nilang gawin dito. Sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong si Bang Taepong na kung bakit naman kaya niya sinampal ito, dahil sa sinusubukan lamang niyang paalisan ang mga ito palabas. Bukod pa doon ay ang pinag-uusapan dito ay ang isang Moon Payo na nakapailalim sa ranggo ng Emperor, kaya naman ay hindi ito makapaniwala na nagawang matakot nito sa mga dumating. Nang bigla naman siyang natigilan nang muli niyang naalala ang kanyang sinabi kanina, na ang isang Moon Payo ay tanging nakapailalim lamang sa ranggo ng mga emperor, kaya naman ay bigla itong nakaramdam ng takot, dahil maaaring ang dumating sa kanilang kinaroroonan at nasa kanilang harapan, ay ang kanilang kamahalan. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad naman na pumasok ang mga ito upang isa-isang kausapin ng emperor. At habang naghahantay sa labas ng silid kung nasaan ang emperor, ay tinanong naman ni Jiang Qirin ang kanyang kaibigan na kung alam ba niya na mangyayari ang bagay na ito, na agad naman na sinagot nito na wala siyang alam sa bagay na iyon, at nang bago siya magtungo dito sa Hangzhou ay narinig niya na may kung sino ang kumuha ng kabayong kanyang ipina-reserve,
at ito ay naglakbay ng palihim ng walang kahit na sinong nakakaalam, kaya naman ay nagkaroon siya ng magandang kutob dahil doon. Matapos ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung hindi ba maganda ang nangyari, dahil sa tinulungan siya ng kalangitan, at ngayon na nandito na ang kanilang kamahalan ay ang kagaya ni Moon Payo ay wala na lamang sa kanila, ngunit hindi naman naging masaya dito ang ating bida bagkos ay napasabi na lamang na ngayon ay hindi na ang mga ito ang problema ngayon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.